Lord, I come to you. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away with the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you lead in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life and living every day. With the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on with the power of your love. Hebrews chapter 3, verse 7 to 19. Kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. Kaya, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghimagsi kayo at subukin siya sa ilang. Doon tinukso ako
at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya kinapuputan ko ang lahing iyon. Ang sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natututuhan ang aking mga daan. Kaya sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili kayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa na maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwain? Kaya't alam natin hindi sila nakapasok sa lumang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo. Baka meron sa inyo hindi magkamit ng pangako ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa 7 araw. Ang 7 araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit, ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kung ang mga tao ay nadala ni Joshua sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw na kapahingahan. Sa mga tuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos
Diyos. Huwag sumaway ang sino man sa akin para hindi mabigot tulad nila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Wala mga pagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Usapan ko, bawat isa walang titingin sa katabi. Kung may makati sa katawan mo, kabutin mo, huwag ka nang tumingin sa katabi. Ang mata dito lang sa unahan. Kaya kayo narito at kaya kayo pinagsikapan dahil dito ng mga tao na pinilit kayong pumunta rito dahil isa lamang ang kadahilanan yan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kapag narinig mo na ang tinig ng Diyos, huwag nang matigas ang inyong ulo. At yung mga taong nagdala sa inyo rito ay ginamit lamang ng Diyos para maiparinig sa inyo ang tinig ng Diyos. Kaya ngayon sa mga oras na ito, ang narito ngayon na pinuntahan ninyong lahat ay walang iba kung hindi ang Diyos, na ang pangalan ay si Jesus. Praise the Lord, Amen! So gusto ko lamang bigyang diin sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, hinig kayo ito ay nandun sa binasa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at nabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho o nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hebreo 4:12. Hanapin niyo sa Biblia. Praise the Lord, Amen! Kasi nagsasayan doon sa mga pinilit na makarating dito. Pinilit talaga. Meron. Kung sino man kayo, magpasalamat na kayo sapagkat napilit kayo. Praise the Lord, Amen! Simple lang. Bakit kayo pinilit? Ano ba ang makukuha nila sa inyo? Sabihin natin, sila may nakuha na. Sapagkat kung ano yung kukunin nyo rito, nauna na silang makakuha. Yun yung salita ng Diyos. Amen! Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. At huwag kayong matigas ang ulo. Kapag narinig mo na ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nang matigas ang inyong ulo. Kaya kung inaantok kayo, pagpunta rito, tanggalin niyo yan. Kaya niyang tanggalin yan. Kurutin niya yung inyong laman. Pag hindi kayo nagising, ewan ko, ako ang kukurot sa inyo. Bakit? Saktan mo yung sarili mo. Makuha mo lamang yung salita ng Diyos. Kaya ka narito. Yan ang buong kadahilanan. Kaya ngayon, umpisahan mo na kurutin yung laman mo. Kung saan mo gustong kurutin ang katawan mo. Kung sa tenga, sa ilong, bahala ka. Basta kurutin mo. Sige, kumurot ka ng isa. Kumurot ka. Iniuutos ko yan. Kurutin mo kung saan mo gustong kurutin ang katawan mo. Sige. Kumilos kayo. Kumurot kayo ng isa. Isa lang naman. Para sa Diyos yan. Praise the Lord, Amen! Bakit walang gumagawa para kurutin ang kanyang sarili? Gusto niyo katabi niyo kumurot sa inyo? O hindi niyo alam ang ibig sabihin ng kurot? Pindot. Kurot. Wala. Sige, magsasampol tayo.
Halika rito, Sister Sol. At kurutin mo ang sarili mo kung saan mo gustong kurutin yan. Ipakita mo tumaas ka. At ipakita mo na maayos sa kanila. Dito ang tingin. Siya ang ating gagawin. Halimbawa, para ikaw ay magising, ano ang gusto mong gawin? Kurot. O yun, hindi kurot ang ginawa niya. Ano? Nilambing niya ang balat niya. Gawin niyo nga. Nilambing niya ang balat niya sapagkat ginanon-ganon niya. Di ba pag naglalambing ko, ang ganda-ganda mo? Di ba? Alam niyo, doon sa mga napili pumunta rito, kayo ang gagawa ng paraan para mapasalamatan niyo yung taong nagdala sa inyo rito. Sapagkat ang mga nakakarating dito, kahit gaano katigas ang ulo, pag-uwi may dala yan. Hindi ka pupunta rito na wala kang dala sa uwi. At kung paano mo madadala yan, wala kang gagawin. Upo ka na, bubuksan mo ang tenga mo. Sapagkat kung sarado yan, wala kang madadala pa uwi.